Tapos kunin natin tong 10W40. So wala ako guys ng 15W40. Bali kukuha tayo ng 20W40. So ito guys, ito yung 5, ano bang meaning nitong 5W40 at 10W40 at 20W50? So yung 5 at 10 at 20, ito yung sa may starting up natin ng pag mag-start tayo ng makina ng motor natin. So pag malamig kasi yung makina ng motor natin, so ang tawag doon winter. So at itong W, ang tawag diyan winter. So yung 5 yung starting up at yung W winter, yung lamig ng makina natin. So yung 40, ito na yung yung sobrang init na ng makina natin, yung langis natin, yan. Ito na yon yung 40. So pare-pareho na lang, pare-pareho na yan ng performance pagdating sa dulo pag uminit na yung makina natin. So ano ba yung niya? Yung pinagkaiba nila lahat. So sa starting point guys, pare-pareho lang sila yung 5 tsaka 10 at 20. Yung 15 kasi wala ako guys eh. Meron dito sa likod na nakalagay na APIC. So yung APIC guys, may nakalagay na letter S, APIC S. So yun yung pwede sa mga dekade ng motor. So yun yung pwede sa dekade ng motor. Yung ang tawag sa letter S is APIC spark. So ang tawag naman sa letter C, APIC C. So compression. So ang meaning ng APIC ay American Petroleum Industry. Letter S ay spark. Ang letter C ay compression. Kung babasahin nyo yung nasa manual natin na ibinibigay sa kasa, kung kukuha tayo ng motor, meron nakalagay doon na 10W na kailangan na sundin natin sa 1, 2, 3 to 5 years na gagamitin natin bago yung motor natin. So pag umabot siya ng 6, 7, 8, 9, 10, so ang gagamitin natin ay yung 15. So pag sumabot siya ng 11, 12, 13, 14, 15, so 15 na ang gagamitin mo na langis. Pag umabot na siya ng 16, 17, 18, 19, 20, yun na yung gagamitin mo 20 na langis. So meron siyang pattern na every 5 years pataas ng pataas kasi ang gearings natin ay nababawasan yan kada taon. So hindi ko kasi mailabas yung mga natutunan ko kasi kulang ako sa mga equipment na gagamitin ko. Kaya yun yung mga pinag-iipunan ko ngayon na ma-achieve ko, na makuha ko yun.